Ngayon, Lola, ikikwento ko sa iyo ang mga pamumuhay ng sinaunang panahon ng mga ninuno natin. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga sinaunang Pilipino ay may kanya-kanya na ring pamumuhay. Sa bawat barangay may iba't ibang pamilya ang naninirahan at naghahanap ng pangkabuhayan. Noong unang panahon, mayroong isang pamilyang naninirahan sa isang barangay. Ang mag-asawa na mayroong 4 na anak, 3 babae at 1 lalaki. Isang araw, umuwi sa kanilang bahay ang asawang lalaki galing sa pangangahoy. Pagdating sa kanilang bahay, tinanong niya ang kanyang anak kung nasaan ang ina nito. Mano po, itay? Nasaan ang iyong ina? Nasa loob po, tinuturuan ng aking mga kapatid. Tinuturuan ng kanyang inay ang kanyang mga kapatid sa bahay dahil ganoon pa lamang ang sistema ng edukasyon ng mga sinaunang Pilipino. Sumulat sila ng unang alpabeto na kung tawagin ay alibata, gamit ang dahon bilang sulatan at matulis na bagay naman bilang panulat. Mga anak, nandito na ako. Magmano na kayo sa tatay niyo. Pagkatapos ng pagtuturo ay nagpasya ng ina na magluto ng hapunan. Gamit ang palayok na yari sa putik na hinuhulma gamit lamang nila ang kamay. Kinaumagahan ay naglaba ang mga babaeng anak sa ilog at masaya silang nagkukwentuhan. Samantala, ang kanyang tatay naman kasama ang kanyang kapatid na lalaki ay pumunta sa dagat upang mangisda at may uulamin ang pamilya. Nariyan naman ang ina upang kunin ang mga nanguhuling isda. Gumamit sila ng matutulis na kahoy upang makahuli ng isda. Bukod sa pangingisda, marami ang naging pangunahing pangkabuhayan ng mga sinaunang Pilipino. Kabilang na dito ang pagsasaka o agrikultura. Ang anak na lalaki ay inani ang kanilang tinanim na palay upang sila ay may makain. Sunod naman ay ang paggawa ng palayok o pagpapalayok. Natuklasan ang sinaunang Pilipino ang paggawa ng mga produkto gawa sa hilaw ng material kaya nabuhay ang industriya ng pagpapalayok. Ito ay maraming gamitin sa pagluluto, imbakan ng pagkain at sisidlan ng mga buto ng mga yumaong kapamilya. Isa pang kinakabuhay nila ay ang pakikipagkalakalan, ang pagpapalitan ng kani-kanilang produkto o kung tawagin ay sistemang barter. Hindi pa uso doon ang pera pamalit sa produkto iyong kukunin. Pagdating naman sa sosyo-kultural ay mayroong pamininiwala ang mga sinaunang Pilipino, may tinatawag silang animesyo o pagsamba sa kalikasan, katulad ng mga puno, kabilang na din ang araw, bato at iba pa. Dahil naniniwala ang ating mga ninuno na ang mga ito ay may kaluluwa. Simple lang ang pamumuhay noon pero masaya at payapa. Bilib ako sa mga ninuno natin dahil sila ay matatalino at nakikipaglikha na kung ano-ano, gamit lamang ang kanilang sariling pag-iisip. Hindi katulad ngayon na madali na lamang makahanap ng mga proseso
sa paggawa ng mga bagay-bagay kahit mga makabagong teknolohiya. Talaga nga naman marami at malaki ang nagbago kung kaya't masasabi ko hindi masama ang umusad, ngunit kinakailangan din nating alahanin ang nakaraan at huwag hayaan na makalimutan.